News. Miss Let, detalye mo ang balita niya, RH14 Let Narciso, Miss Let. Sister Ella, kay pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. para talakayin ang policy actions ng Bangko Sentral at economic outlook ng bansa. Matatandaan noong Disyembre ang nagdesisyon ang Monetary Board na ibaba ang interest rate sa 4.5% mula 4.75% noong October 2025. Inaasahang magpapalakas ito ng paggasta, pamumuhunan at paglikha ng trabaho. Tinaya ng BSP na nananatiling katamtaman ang paglago ng ekonomiya sa unang bahagi ng 2026 bago lubusang lumakas sa 2027. Sa pagtaya naman ng World Bank, makababawi ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 2 taon. Inaasahan ring lalakas ang paggastos at kung mananatiling mababa ang inflation, malakas ang employment at mababa ang interest rates na makahihikayat sa mga negosyo na dagdagan ang pamumuhunan. Para mapanatili daw ang long-term growth, dapat magpatuloy ang pag-unlad ng low-income at middle-income regions kaysa sa Metro Manila. Nakay? Pwede bang bawasan ang sweldo ng mga taga-Bangko Sentral ng Pilipinas? Mga members ng Monetary Board, ha? 1,000,000, isang buwan. Ayan, talaga naman, ha? 1,000,000, sobra pa yata, eh. Ayan, ayan ang isa po mahabigan sa ha? Sa mga posisyong tahimik pero malaki ang sweldo. Ayan, kaya ang ganda rin mapunta sa diyan sa Bangko Sentral. Siyempre, Bangko Sentral yan, Sister El, ha? Marami ng Bangko Sentral, maalala mo yung mga crispy bills na ini-imprenta ng din Pasko. yung walang kalukot-lukot. Sige, hari na ayan, gumanda ang ating ekonomiya. Huli man daw at magaling. Kaya dapat, Mr. President, sabi ko, Mr. President, dapat po ay gawin nyo na yung dating ginagawa ng tatay ninyo noon at iba pang dating presidente. Gawin yung weekly ang cabinet meeting. Para magpatawag kayo ng recitation. Ayan. Mag-report ito mga cabinet secretary na may ginagawa at walang ginagawa. Para may report card. Naman. Para malaman ko. At ng recitation lakay, dapat may verification din. Ayan. Baka kasi binubola-bola lang. Tama, report. Yan ang kailangan natin. Kaya nga kung regular sana ang cabinet meeting, kung weekly yan, di nalalaman na update, di ba? Yung mga project, lalo ng mga flagship project ng presidente. Hindi ganun puro bola-bola. Ayan, pagkatapos ipa-verify sa ISAF. Ayan, mga mga sa Office of the Executive Secretary. Ayan, sino ba ang pwede mag-verify? Ayan. Kasi si principal. Nung nakaraan lakay ang meeting ng mga miyembro ng gabinete ay si Executive Secretary Ralph Recto. Ayan, ganon. Kasi yan katulad ngayon, si Miss Let, ha? Abay, sabi na ating bubit, yung ilang cabinet secretary, kung kailan patapos na ang termino ng presidente, abay, biglang paikot-ikot ngayon. Ayan, ang daming schedule sa mga probinsya. Alam mo kung bakit? Tatakbong senador sa darating na eleksyon. Walang yung mga hinayupak na yan. Ay, nako talaga. Dati naman din nila ginagawa yan. Ngayon lang. Alang ha? Grabe. Buti man lang sana kung maayos ang mga ito. Iba dyan kilalang sangkot sa corruption. Tsaka yung isang walang kakwenta-kwenta. Dapat nga itong mga naunang kinukulong ha? Ayan, ay, nako. Dapat naaalala yan lakay ng mga botante kapag panahon ng kampanya. Ipapaalala natin yan, Miss Let. Kasi nagkakalimutan Sabi mo, tama ka, Sister L. Miss Let, ayan. Okay nga, Rod. So, ano pa yung schedule ng presidente? Di ba wala bang out of town? Aabangan natin lakay dahil ngayong araw dapat ay siya yung dadalo dito sa TOYM sa Malacanang. Kaya lang nag-abiso kagabi na kakatawan nila lang siya ng Executive Secretary Recto. So malaman natin mamaya bakit nagbago yung schedule ng presidente. Ayan. At ipaalala mo kay Secretary Recto, kay Executive Secretary, at kay Secretary Dave Gomez. Ayan, baka pwedeng bulungan ng presidente.
Mr. President, dapat ikot-ikutan natin yung mga flagship project ninyo. Ay, mga ganun, ha? Para bago matapos man lang ang kanyang termino, may masasabing landmark. Ayan. Legacy ang ating presidente. Ayan. Marami-rami naman lalakay. Siguro kailangan lang ma-highlight yung mga proyektong yan. At syempre, yung pagpapatuloy lakay talaga ng mga infrastructure projects. Magaya man lang kalahati ng ginawa ng dating Pangulong Perdi. Masaya na tayo. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Balik sa inyo lakay, Sister El. Dummy.